Na yan, sabi po sa Psalms 13 verse 6, I will sing the Lord's praise for He has been good to me. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay ninyo? Amen. Pwede bang ituro nyo yung sarili nyo, mabuti ang Diyos sa akin. Mabuti ang Diyos Yung katabi nyo naman, mabuti ang Diyos sa iyo. Mabuti ang Diyos sa iyo. Amen. Mabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen. Pwede po ba natin bigyan ng Diyos na isang malakas na palakpak na deserve niya ngayong araw na ito? Come on, tayo po yung mawit ng papuri sa Panginoon. You are with
tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw tuloy na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw tuloy na Diyos, hari ng mga hari, tapat Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's just continue to worship the Lord in this place, people. Hallelujah. Let's just feel the presence of the Lord right now. Hallelujah. Let's just focus our hearts and mind to the Lord right now. Hallelujah, Lord. Ikaw, Panginoon, ang aming tinataas, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God. Ang iyong pangalan lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, Lord God. At wala nang ibang Panginoon. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord, in spirit and truth, Lord God. When the music fades, all the strips away, every simply come, longing just to bring something that is full, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for the song it itself is not what you have required. You search much deeper within, to the waitings of me. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that made it, where it's all about you. It's all about you, Jesus. Continue to worship the Lord. Huwag tayo mahihiya magtaas ng kamay sa ating Panginoon sa araw nito. Hallelujah. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though a wicked fool, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than song. I'll bring you more than a song, for the song it is not what you have required. You search much deeper within, to the waitings of me. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that made it, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship,
Hallelujah, Lord. Ikaw, Panginoon, ang aming pupurihin, Lord. At pasasalamatan, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. That you are good, Lord God. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Hallelujah. Napakasarap, Panginoon, na puri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Because this is the day that the Lord has made. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Lord. In spirit, Lord, and in truth, Lord God. Hallelujah. Church, let's worship the Lord. Let's just feel the presence of the Lord right now. Hallelujah. About you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. It's all about you. Of the Lord right now, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We lift your name on high, oh God. Hallelujah, Lord. We humble ourselves, Lord God, in this place, oh God. Yes, Lord. Continue to worship, hallelujah. Every day, Lord God, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Napakasarap, Panginoon, magpuri kayo, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Maghari ka, Lord, sa buhay ng bawat sa Panginoon, Lord God, sa lugar na ito. Yes, Lord. About you, it's all about
you, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, we worship you, Lord. We lift your name on high, Lord God. Hallelujah. Continue to feel the presence of the Lord right now. Don't mind your seatmate right now. Let's just focus to the Lord right now. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Damhin natin ang pasensya ng Lord sa lugar na ito. Hallelujah. Hindi tayo aalis dito sa lugar na ito na hindi na natin, Panginoon, naranasan, Lord God, ang iyong presensya, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Kami mananatili sa iyo, Panginoon. Yes, Lord God. We worship you. Yes, Lord. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven. And I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you in all I do. I honor you. Hallelujah, Lord. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you. Amazing love, how can it be? Worship the Lord, people, in this place. Hallelujah. He would die for me. Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you in all I do. I adore you. Yes, Lord, you are faithful to us, O God. Lord, binababa namin, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon, O God, upang ang iyong pangalan, Panginoon, ang aming may taas, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. Dahil wala kami kaya, Panginoon, nang wala ka, Lord. Hallelujah. Lord, ikaw, Panginoon, ang aming tinataas at pinapasalamatan, Lord God. Hallelujah, Lord. Continue to fill us, Lord, with your presence, Lord God. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Napakabuti mo, Panginoon,
sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Come on, church, hallelujah. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to adore you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Palakpakan natin natin Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, maraming salamat po for this wonderful day that you have given to each and every one of us again, Lord, to hear your word, to inspire us, to guide us, Lord, in the pathways of our life. Heavenly Father, as we go along with our fellowship today, Lord, open our hearts. May your word, Lord, struck our hearts, our mind, and our whole entire being. Lord, we love you, we thank you, we honor, and we respect you, Lord. In Christ's name we pray. Everybody say, Amen. Amen. At yan na po tayo makaupo, mga kapatid. Siguro, nagtataka kayo, bakit? Hindi, nagpe-prepare lang po ako. Baka po kasi dumating yung time, naka-aircon na po ito. Nauna na po akong... Nauna na po ako na magsuot ng ganito po. Para po... Kasi one time, makita ko dito, may nagsusukat ng aircon yata dito. Sabi ko, parang i-aircon talaga yata ito. Kaya, nung isang araw, Tuesday, nung ginagawa ko po itong message ko na to para kay Lord, ano kaya isosot ko ron? Total, Hearts Day naman, Hearts Month. Why not na, malay mo, baka mai-aircon nga ni Lord to, loobin ng Diyos at nauna na ako sa inyo na kunyari malamig na malamig. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid, at isang mapagpalang araw po sa inyo. Have you ever been in love, mga kapatid? Is there a time in your life that you have been in love? In love in a certain person? In love in such material things na meron kayo? Have you ever been in love
to someone na you cannot explain the feelings of being, ano niyo yun? Of being, parang wala kayo sa sarili niyo. Na every time na nakikita mo yung crush mo, parang naninervyos ka. Tinanong ko nga sa estudyante ko ng isang araw, anong pakiramdam mo kapag dumadaan yung crush mo? Nininervyos po ako, sir eh. Ganon? Kinakabahan ka? Opo. Ganun talaga ang pakiramdam ng isang taong siguro nai-in love. Every time na nakikita mo, excited ka. Sabi ko nga dun sa mga estudyante ko, 2 bagay lang yan. It brings inspiration or desperation. Pag hindi mo na-control yung love, maaaring madesperado ka. Pero pag na-control mo yung love, it gives you to be inspired. No, mga kapatid. So, how long have you been in the relationship? Tignan niyo yung mga katabi niyo, baka asawa niyo yan. O mga, yan, tignan niyo. How long have you been in a relationship? It took how many years na po kayo? No? Nagtitiis. Natawa tuloy si Kuya Omeng. Nagtitiis. Sa atin. Alam niyo mga kapatid, isa sa pinakamagandang bagay sa buhay ng tao is meron kang kasama sa buhay kapag matanda ka na. Yung katulong mo, katawanan ninyo, kaasaran ninyo, everything mga kapatid. Gano'n na kayo katagal na nagmamahal sa Diyos? Hindi ko alam. How long have you been in love? Just like what I've said, have you ever fallen in love, mga kapatid? Tatanungin ko sa inyo, itong last question. Have you fallen in love with Jesus? Amen? Kaya minsan, pag mahal mo yung isang tao, na-overlook mo yung mga pangit na bagay sa buhay niya. Nakikita mo lang yung mga magagandang bagay. Pag mahal mo ang isang tao, hindi mo na nakikita yung mga ugali na hindi maganda. Dahil sa pagmamahal mo, no-overshadow mo lahat ng mga bagay na yon. Kasi mahal mo siya. Mga kapatid, through the years, mga kapatid, kung kailan mo nakilala si Jesus, tumagal na ang panahon. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 13, mga kapatid, alam niyo na ito, no? 1 Corinthians chapter 13, na the greatest among everything is love. Kahit na ang pag-ibig daw ay hindi magaspang ang ugali, ang pag-ibig daw ay puno ng pagmamahal, ang pag-ibig ay hindi nagkukunwari. Sabi po sa verse 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng mga tinatangkili ko upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Mga kapatid, the greatest God's prescription for us, for a heart, a spiritual heart check-up, is love. Mga kapatid, through the years, kakantahan ko po. Sana po, sumabay kayo. Alam niyo tong kanta na to eh. But through the years, kasama natin si Lord. Ako, I have been in love with the Lord and I heard the good news of salvation for me way back in 1984 when I was grade 6. Na-encounter ko si Lord Jesus, 1984, and that's the start of everything sa buhay ko, mga kapatid. Alam niyo itong mga kanta na to, pero binago lang yung konting lyrics po, mga kapatid. Sige po, kapatid. Alam niyo to.
Di ko matandaan kung kailan ba nalimutan kita sa aking alaala. Lagi nang sa puso at isipan ko ang nadaramay pag-ibig mo, nagpapaligaya sa pagkatao ko. O Jesus, minamahal kita, buong kaluluwa, hindi magmamaliw ang pagsinta. Ito ang panata ng puso, buhay may maglaho, maghihintay sa'yo, pagbabalik, Jesus ko. Sa mga nai-love kay Lord, I can't remember what I used to do and who I trusted to. I listened to before, and I swear you taught me everything I know, and can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more, and through the years, through all the good and bad, I knew how much we had. I'd always been so glad to be with you. And through the years, it's better every day. You beat my fears away. Promise I will stay. I'll stay with you through the years. O Jesus, minamahal kita, buong kaluluwa, hindi magmamaliw ang pagsinta. Ito ang panata ng puso, buhay may maglaho, maghihintay sa'yo, pagbabalik, Jesus ko. O Jesus, minamahal kita, buong kaluluwa, hindi magmamaliw ang pagsinta. Ito ang panata ng puso, buhay may maglaho, maghihintay sa'yo, pagbabalik, Jesus ko. Salamat po sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. O Jesus, minamahal kita, buong kaluluwa, hindi magmamaliw ang ating pagsinta. Kung meron man tayong minamahal dito sa lupa, huwag niyong kalimutan mga kapatid, dapat meron tayong mas higit na mamahalin. Walang iba, ang Diyos. Minsan pa ho, palakpakan natin ang Panginoon. The title of my topic today, our message from the Lord, is entitled,
What is in your heart determines your eternal destiny. Mga kapatid, kung ano ang nasa puso ninyo, nalalaman nito kung saan ka pupunta. Again, I repeat, what is in your heart determines your eternal destiny. Lahat po tayo nagtatrabaho dito sa mundo, gumagawa ng paraan upang mabuhay sa mundo. Gumagawa ng mga bagay na ikaliligaya, ikasasarap ng katawan natin. But at the end of our life, of this natural human body, all of us, mararamdaman natin, we will experience weakness. Humihina yung katawan natin, nangungulubot po ang ating mga balat. It says that one time all of us will die, na lahat po tayo ay mamamatay. What is in your heart determines your eternal destiny. In the natural world, mga kapatid, in the natural world, physical heart is the organ that pumps blood. And when it pumps blood, sabi po, it goes to the different parts of our human body, the human organ. And blood, sabi natin, ang dugo is the living substance to give us oxygen. Alam ba ninyo, mga kapatid, that the spiritual heart, sabi natin, pumps the blood to the spirit man for the survival. Alam natin that Jesus describes as the blood. He is the life-giving. Kung ang dugo natin ang nagbibigay ng oxygen sa loob ng katawan natin, it is Jesus Christ who says to be the blood that gives us full life. Alam nyo, mga kapatid, blood represents life, and life is Jesus Christ. That is why the Bible says in Acts chapter 4, we need to confess with our mouth that Jesus Christ is Lord. And wala nang ibang tayong ipapalit sa Kanya. That is why from a stony heart, sa isang pusong matigas, sa isang pusong bato, He creates what? A submissive heart. Kaya yung dati nating ugali, na hindi tayo marunong magpatawad at ayaw nating magpatawad, ang puso mo ay matigas. Ang puso mo ay bato. And the Lord said, the kingdom of heaven is closed for those people who will not forgive. Sarado ang pintuan ng langit sa isang taong hindi marunong magpatawad. What is the reason, mga kapatid, that we need to determine our eternal destiny? Kung tayo nagtatrabaho dahil gusto natin mabigyan ng magandang kinabukasan ang buhay natin, alam natin kung bakit tayo nag-aaral. Alam natin bakit tayo nagtatrabaho. Dahil gusto natin maging maganda at maalwas ang buhay natin. Dapat ganun din ang mentality natin when we talk about spiritual things. After this life, what's next? Anong kasunod? 70 years old, 90 years old, what's next? Mga kapatid, from the moment a person starts to believe, the heart submits to God. A person must be aware of the callous of the heart. Through the influence of the world and death. Alam nyo, mga kapatid, from the moment that we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and our Savior, hindi na tayo tatantanan ng mga pagsubok, hindi na tayo tatantanan ng mga tukso sa buhay natin, that we need to guard our heart. For as long as it is already callous, mga kapatid, alam niyo yung callous, kalyado na. Kapag kalyado na ang puso mo, dapat ingatan mo ang sarili mo because you will never hear the Word of God anymore. Naririnig mo ang salita ng Diyos pero hindi na tumatalab sa loob ng puso mo. Why? Because your heart is a stony and calloused heart. Kalyado na yung puso mo. One of the major reasons why the spirit of complacency o yung spirit of enjoyment, napansin niyo ho ba ngayon, mga kapatid, na ang mga tao is gustong-gusto lang nila is for enjoyment? Nagtataka nga po ako kapag masarap ang ulam, pinipicturan.
Pero pag hindi naman masarap yung ulam, yung tuyo, wag na natin i-picture yan. Pero bakit ngayon, napansin ko na rin, bakit bago kumain, ba't kailangan pang picturean yung kinakain? Napansin niyo yun, mga kapatid? Kakain na lang, wait, time first. Magpipicture muna, pipicturean muna yung pagkain. Hindi ko alam. Pero dati, hindi naman uso yung ganon. Why? One of the major reasons why the spirit of complacency, and enjoyment has come upon Christians today because of the heart have been weakened. Mga kapatid, ganito po ang pagkakasabi sa Proverbs chapter 1, verses 23 up to 33. Alam niyo ang heart? The heart is, nasabi po ang puso tungkol sa puso 1,000 times sa Bible. Sa Biblia, meron pong sinasabi na 1,000 times, The Bible states 1,000 times about the heart. Alam nyo, mga kapatid, bakit kaya palaging sinasabi ng Biblia, ang puso, ang puso, ang puso, ang puso? Bakit ho kaya? Meron nung kasang bagay na meron dito sa loob ng puso ng tao. Babasahin ko po sa inyo mamaya, mga kapatid. Pero dito muna sa Proverbs chapter 1, verse 23 to 33. Ang payo ko ay pakinggan ninyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko, nananawagan po ang Diyos sa atin, sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala ninyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo ay napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay at dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay hindi ko papakinggan ang inyong panawagan. Hindi na tayo papakinggan pa. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay hindi ninyo pinahahalagahan. Kay Yahweh ay hindi sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit, ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Mga kapatid, ang Diyos na nanawagan sa atin, pakibalik nga po sa umpisa. Ang payo ko ay pakinggan at dinggin ang aking pangaral, sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ang Diyos na nanawagan sa atin, mga kapatid. Kumakaway ang Diyos. May mga preachers, may mga kapatiran tayo na pumupunta sa mga bahay, doing Bible study, prayer meeting, cell group. Nananawagan sila and we try to invite. But somehow, mga kapatid, yung panawagan ng Diyos sa atin, hindi naman minsan audible voice, tinatawag na kita. God sends people. Nagsesend ang Diyos ng mga tao para palalahanan ka, para sabihan ka, para kapag namatay ka, hindi ka pupunta dun sa eternal damnation. Hindi. The hell was not designed for us. Hell was not designed for God's people. But hell was designed to Satan and to his cohorts, mga kapatid. Hindi siya designed para sa atin. Sabi po ng Mark chapter 7, verses 21 hanggang 23, ay ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid. Saan daw po nanggagaling? Sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanyang upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan katulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling saan?
sa puso, at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Wala na pong ibang pupuntahan pa yan, wala po sa kaluluwa. Nanggagaling po sa puso ng isang tao. Mark chapter 7, verses 21 up to 23. The heart of many Christians have become hardened, mga kapatid, tumitigas, until they no longer sensitive to the voice of God. That is why kapag meron tayo mga kapatid na pumupunta at pinapaalalahanan tayo sa mga bagay na ginagawa nating hindi tugma sa pagsunod natin sa Diyos, ayaw natin silang pakinggan. Binabaliwala nila ang ating mga payo. Bakit? Tayo, ang sined ng Panginoon, sabi nga niya doon sa binasa natin kanina in Proverbs, kumakaway ako. Nagbibigay ako ng mga payo, pero winalang bahala ninyo. Darating ang araw, papadalan ko kayo ng mga bagyo, papadalan ko kayo ng mga ipo-ipo ng buhay. Sabi niya. At kung dumating na ang araw na yon, hahanapin ninyo akong masikap, pero hindi ako magpapakita sa inyo. Tatawag kayo ng tatawag sa akin, pero hindi ko kayo papakinggan. Bakit? Nagpadala ako ng mga tao sa inyo upang sabihin ng katotohanan na ako lang ang pag-asa. Ako lang, si Jesus ang magbibigay ng magandang buhay sa atin lahat. Ngayon, pinawalang bahala mo, namatay ka, nagkasakit ka, dumating ang mga bagay na bagyo sa loob ng buhay mo, tatawag ka ngayon sa Diyos. Sabi niya, pag dumating na ang araw na yon, tatawag ka sa akin, pero hindi ako sasagot. Hahanapin ninyo akong masikap, pero hindi ako magpapakita sa inyo. Sapagkat winalang bahala ninyo ang aking mga payo. Bakit? Ang puso natin ay kalyado na. Ang puso natin ay matigas na. Until such time we come up to realize what? Our shortness, our failures kapag may sakit na tayo. Kapag walang-wala na tayong pera. Kapag sinisingil na tayo ng lampas sa tao at pinapahiya na tayo ng ibang tao dahil may atraso tayo sa kanila. Doon mo lang marirealize na ang kaway pala ng Diyos, hindi mo pinansin. Nung may sakit ka na ngayon, yung kaway ng Diyos, maiisip mo, bakit ba hindi ko pinansin ang kaway ng Diyos sa akin? Sapagat ang puso mo ay ginawa mo ng bato, ang puso mo ay kalyado na. Kaya yung salita ng Diyos at mga payo ng ibang tao sa iyo, hindi na tumatalab para sa iyo. Mga kapatid, Jesus describes whose heart is dull and callous. They were spiritually blind. Kung bakit ayaw nilang mapakinggan ang mga payo ng Diyos, because they are spiritually blind. Spiritual vision, discernment, wala na. Anong sabi ng Matthew chapter 13, verse 15? Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon sana nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Kaya lang, they are spiritually blind. Kaya lang, they have the stony heart. Kaya lang, meron silang callous heart. Kaya kahit na anong sabihin ng tao na nagbibigay ng paalala sa atin, asawa natin, kapatid, kamag-anak, wala na. Why? Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Callous heart, mga kapatid. Kalyado na ang puso. Alam nyo, mga kapatid, people close their eyes to the truth. Totoo yun. They didn't want to see. They didn't want to hear. Because kapag narinig nila yon, kapag nakita nila yung magandang bagay na ipinapayo sa kanila ng mga pastor natin, ng mga manggagawa natin, ng mga naglilingkod sa Panginoon, kapag nakita nila at narinig nila yung mabuting bagay na yon, they required to act, to turn away from sin,
and turn to God. Yun ang mangyayari. Kasi pag narinig na nila yun, lalayo dapat sila sa kasalanan. Alam nyo mga kapatid, all of us has a limited time dito sa mundo. May 10 years, may 20 years, may 30 years. Ready na, Ate Jaisel? Nakasulat na. May 10 years, may 20 years, may 30 years, 40 years, and 50 years, 60, 70, may 80 years. Mga kapatid, all of us has limited time sa mundong ito. Sana nasulat nga ni Sister Jaisel yung equivalent days. Yung equivalent days na itatagal mo pa rito sa mundo. Babalikan ko po yan para habang sinusulat po nila. When the heart is hardened, kapag daw po ang puso ng tao ay matigas na, kapag daw po ang puso ng tao ay kalyado na, may kalyado, alam niyo yung kalyo, kapag may kalyo ka sa paa, anong tawag dito, na ano ka na nga nasugatan ka na, o parang natuso ka, parang hindi mo na maramdaman kasi sobrang kapal na ng balat Kalyado na. Towards God, apathy o yung tinatawag nating kawalan ng interest and complacency, the full of enjoyment, set in. Kapag daw ang puso ng tao ay matigas na, kapag daw po ang puso ng tao ay kalyado na towards God, towards sa Diyos, nagkakaroon na raw tayo ng apathy o kawalan ng interest na makinig ng salita ng Diyos. Nawawala na rin po tayo ng seriousness at ng spirit of complacency or enjoyment ang pumapalit sa puso ng isang taong matigas ang puso at kalyado. They don't want to hear the truth because it will convict them of their sin. Hardening of the heart is just one of the many spiritual heart disease. Ang katigasan daw ng puso ay isang spiritual heart disease that hinders the flow. Ano ba yung flow? Yung pag-agos at release, palayain ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao that we must guard against it. Mga kapatid, kapag ang isang tao natutulog, sabi po ni Pastor Marcelo, ang tao daw po na may pinakamalakas na palakpak sa loob ng simbahan ay yung daw pong mga taong natutulog. Palakpakan nga po natin ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon, kung natutulog na kayo, hindi na kayo makakapalakpak ng malakas. Kasi natutulog na po kayo. Kaya nga, we must guard our heart. Kasi kung natutulog tayo ng natutulog, sa loob ng bahay natin, papasok ang magnanakaw habang tayo ay natutulog. So we must guard our heart. Mga kapatid, papakita ko lang sa inyo yung date kung okay na, Ate Jaisel. Sige po, Ate Jaisel. Paki-post nga ho. What is in your heart determines your eternal destiny. Sige po, Ate Jaisel. Tingnan nyo ho, mga kapatid. Kung ikaw ay 10 years old, you have 3,650 days. Kung 20 years old ka na, meron ka ng nagastos na 7,300 days. Kung 30 years old, meron kang 10,950 days. Kung 40 years old ka na, meron ka ng 14,600 days. At kung 50 years old ka na, 18,250 days. Kung 60 years old, ikaw ay senior citizen na, meron kang 21,900 days. Kung 70 years old, 25,550 days. Sabi ng Biblia, ang buhay ng tao na minimum is 70 years. At kung malakas ka pa, meron kang 80 years. At kung 80 years old ka, 29,200 days ang meron ka. Ngayon, kung senior citizen ka, wala kang ibang gagawin kundi ima-minus mo lang 29,000 from 80 years, ima-minus mo ang 21,900, ang lalabas is 7,300. Sabi ko sa isang kapatid nung umattend ako ng funeral ng kanyang kapatid, Kuya, 60 years old, ilan taon na po kayo? 66.
66. So, kung 66 po kayo at meron ka lang 29,200 days sa buhay mo, i-minus po ninyo, sir, paano yan? 66 na ako, di bawas na yung 7,300 days ko. Opo, bawas na. Konti na lang. Konti na lang ang natitirang araw, konti na lang ang natitirang buhay na merong pinahiraman Diyos sa'yo. What is in your heart determines your eternal destiny. Konting oras na lang, mga kapatid. Konting panahon na lang tayo rito sa mundo. Ano ang ginawa mo para sa Panginoon? Marami ang mga preachers, maraming mga palabok, marami ang mga palugaw-lugaw na mga preaching, but we need, according to Billy Graham, let us go to the basic. Let us go to the basic of the Word. Accept Jesus, and Jesus is the only Savior and no one else. Mga kapatid, no one else. Marami ang mga preachers nowadays, maraming palabok sa mga preaching, maraming mga palabok, maraming palugaw. But nakakalimutan the real principle of the Bible, which is salvation through Jesus Christ and no one else. Mga kapatid. Kaya ho, gaano karaming oras na lang ang natitira sa'yo? Kwentahin nyo. Nakikita nyo? The 70 years old is the minimum days, which is 25,550. I-minus mo na lang yung natitira. Yan na lang ang buhay na natitira. Hindi natin alam kung hanggang saan. Sabi nga ni Kuya, paano yan, sir? 66 years old na ako. Di bawas na po yung 7,300 days ko. Yes, bawas na. Baka nasa 6,000 na lang. You see, mga kapatid, have we ever think na maglilingkod pa ba ako sa Lord? May oras pa, mga kapatid. No one knows kung kailan matatapos ang buhay na ipinahiram sa atin ng Panginoon. Ang sabi ko nga, pag lumabas ka ng bahay, ng pintuan ninyo, hindi mo alam kung makakabalik ka pa ng buhay. Hindi lahat ng lumalabas ng pintuan, nakakabalik ng buhay. Along the way, pwedeng may mangyari sa'yo sa buong maghapon na yon. Kaya nga, there are spiritual heart disease. What are these spiritual heart disease, mga kapatid? Merong 3. We must guard this spiritual heart disease. Number 1 is the hardened heart. Yung matigas na puso. Number 2, divided heart. Number 3, doubt. These are the most or the major spiritual heart disease that a Christian must guard. 3 to. Kasi ito ang mga pinag-uugatan ng napakaraming mga bagay. That spiritual heart disease is the hardening of the heart, divided heart, and doubt. Number 1, tingnan nyo mga kapatid. Number 1, the single most important thing in life is the condition of your heart. Nababasa nyo? Yan. The single most important thing is the condition of your heart. Mga kapatid, alam naman natin that in the natural world, we are strong if our heart is strong. But we will be physically strong, mentally strong, kapag ang heart po natin ay malakas din. But if the heart is weak, the whole entire body is weak. That is why, mga kapatid, what is the condition of your heart today? Ano ba ang kondisyon ng puso mo ngayon? Is it in the pathway of the Lord or in the pathway of the devil? Hindi ko alam. We are only strong spiritually if as our condition of our heart. Nagiging malakas lang tayo spiritually as the condition of our heart. Kapag ang heart po natin ay naka-fix, clean, steadfast, pure before God,
Alam po natin, mga kapatid, that we can walk, makakalakad po tayo. We can walk in the obedience in God's Word. Ano po ang sabi ng 1 John chapter 3, verse 21 to 22? Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, which is the heart, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. We must know the condition, the true condition of your spiritual heart. Kailangan ho, alam natin ang totoong kondisyon ng puso natin, spiritually. Kaya nga ho, the condition of our heart affects our entire being. Nakakaapekto kapag ka ang puso ninyo spiritually ay may sakit. Apektado ang buong katawan natin spiritual. Ano po ang sabi ng Galatians 6, 7, and 8? Bakit ho kaya laging sinasabi ng Bible is about the heart? Kasi ho, bibigyan ko po kayo ng comparison. Kung meron ho tayong mga tinatagong kasalanan, hidden sin, unbelief, unforgiveness, disobedience, resentment, lahat po yan nakatira sa loob ng puso. Lahat po yan nakatira sa loob ng puso ng isang tao. Kaya sabi po kanina doon sa Mark chapter 7, nasa loob ng puso ng tao namamahay ang lahat ng ito. Ano sabi po? Is there hidden sin in you? Is there unbelief in you? Is there unforgiveness in you? Disobedience, resentment, bitterness. Ano po yung resentment? Sama ng loob, pride, anger, jealousy, idolatry. All of these are spiritual heart disease that weakens, nagpapahina sa ating spiritual life. Kung meron kayong ganito, kung meron tayong tinatagong ganitong bagay, pinahihina natin ang spiritual nating buhay. Heart. Ano ba meron sa heart, Ate Jason? Yan. Heart is the center of man's existence. It is the center of man's existence. It's so-called the inner man, including man's mental and moral being. It is the place where emotions, desires, perception, thoughts, understanding, reasoning power, conscience, intentions, motives, will, and imaginations reside. Lahat pala sa puso. Kaya pala sabi ng Panginoon, lagi niyang binibigyan ng emphasis, ang puso ng tao, ang puso ng tao, ang puso ng tao, diyan ako nakatingin, diyan ako nakatingin. Bakit? Kasi nandito pala tumitingin at ito pala ang pinaglalagyan ng mga emotions, desires, perception, thoughts, understanding, reasoning power, conscience, intention, motives, will, and imagination. Ngayon, mga kapatid, sabi po rito, heart is where the issues of life flow forth. We're warned to guard our heart. Kailangan po pala talaga, sabi po ng Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal mong buhay mong tinataglay. Ingatan daw natin talaga ang puso natin. Why? Because heart is deceitful. Ang puso pala natin ay deceitful, nanloloko. Ngayon, mga kapatid, number 2, we cannot serve God. Sabi dito, basahin natin. We cannot serve God with divided heart. Hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos ng merong divided heart. Mag-ingat kayo, huwag kayong padaya, huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapopootan niya kayo. Isasara niya ang langit. Tingnan nyo mga kapatid, pag sumamba kayo sa ibang Diyos, isasara niya ang langit. At hindi ito pauulanin. Blessings yan Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga pananim. Malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. You see,
Mga kapatid, we cannot serve the Lord with a divided heart. Mahal mo yung mundo, mahal mo rin ang Diyos. Mahal mo ang alak, mahal mo rin ang Diyos. Mahal mo ang mga bisyo mo, mahal mo rin ang Diyos. Meron kang ibang mahal, pamilya mo, mas mahal mo sila kesa sa Diyos. You cannot serve God with a divided heart. Hindi, mga kapatid. Because God requires 100% wholehearted. Sabi doon, kung mahal mo ako, sabi niya, di ba? Kung mahal mo, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong mong pag-iisip. Bibigay natin sa Diyos buong buo para sa Kanya. Kaya nga, sabi natin, mga kapatid, ano ba ang bagay, bakit importante yung puso? Alam natin, doon nakatira yung mga emotions, mga imagination, mga thoughts. Ano ba meron doon sa heart? Bakit ba gustong-gusto ng Diyos na tignan ang puso natin? Because heart is where God deals. Ate Jaisel, meron dyan. It is the heart where God deals with man and reveal Himself to him. Dahil pala sa puso ng tao, doon nakikipag-deal ang Diyos sa atin. At nilalabas niya yung kanyang tunay na pagka-Diyos. Sa puso rin ng tao, doon nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Yung dating nakikiapid, yung dating sumasama sa masasamang gawain, sa may mga asawa, lahat doon nagkakaroon ng pagbabago. Heart is the place where we are cleansed and given new creations in God's image. Doon din pala sa loob ng puso. At doon din sa loob ng puso, nakikipag-usap ang Diyos sa atin. It is the place where God speaks to us. It is the place where God reveals His plan and purposes sa buhay natin. It is also the place where we can see, hear, and know God. Kaya pala, binibigyan ng Diyos ng emphasis ang puso kasi it is the man's center of existence. Dito siya, sa puso ng tao nakatira. Kaya ho, mga kapatid, we cannot serve with divided heart. Ano ho ba ang nagiging kahati ng Diyos sa puso ninyo? Sino ho ba ang nagiging kahati ng Diyos? Alam nyo, ang number 1 na kakompetensya ng Diyos sa buhay natin, pera. The number 1 competitor of God in our heart is money. Number 3, mga kapatid, anong pala sabi, no? Galatians chapter 4, 6 and 7. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo ng Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi ng mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. You see, mga kapatid, sa puso pa rin kung bakit tayo nakakatawag sa Diyos, Ama, maraming salamat po. Tulungan po ninyo ako. Saan ang gagaling? Sa puso pa rin ng tao, mga kapatid. Doon pa rin. Why? Because it is man's center of existence. Number 3, man's natural heart is desperately wicked and sick. Ang puso daw ng isang tao ay talagang masama at merong sakit. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad at walang lunas ang kanyang kabulukan. You see? Kaya nga ho, we need to guard our heart, mga kapatid. We must guard our heart. Heart can be very deceitful. Man should not trust his emotion. Wag po tayong magtitiwala sa ating emosyon. Marami po ang sumasamba sa Diyos emotional. Kapag nakita nila na umiiyak habang sumasamba, naiiyak na rin sila. Pag nakikita nila na napaka-emosyon ng ambience, nagiging emotion sila. But deep inside their heart, hindi talaga totoo. Nakikita ng Diyos ang totoong intention ng ating mga puso. He knows
every details of our heart. Alam na alam niya. Galatians 6, 7, and 8, God said, we cannot mock the Lord. Hindi natin maloloko ang Diyos. Sapagkat kung ano ang itinanim ng tao, ang doon din ang kanyang aanihin. Ang tao kapag nagtanim, saan? Ukol sa laman, aani ng kamatayan. Subalit ang tao na nagtatanim ukol sa Espiritu, aani ng buhay na walang hanggan. We cannot mock the Lord. Hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Maloloko natin ang ibang tao, but God, no, never. Hindi natin siya maloloko. Because God looks our heart. Kaya nga ho, mga kapatid, sabi ho ng Bible, guard your heart. Sapagkat ang puso daw po ng tao ay mandaraya. Sino ang makakaunawa rito? Mandaraya ang puso. Even the feelings and emotion. Mahal mo ngayon yung isang tao, bukas hindi mo na siya mahal. Nagbabago ang ugali at ang pakiramdam ng isang tao. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Nandiyan pa ba kayo? Ngayon, mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin, number 4. Di pa pala. Man's desperate heart is wicked. Sabi po ng Biblia, sabi po, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Not only the natural stony heart o matigas na puso, kasama na rin po ang isip, kasama na rin po ang emotion ng isang tao. Ang reasoning, ang kanyang pangangatwiran. Kapag ang isang tao, matigas na ang puso, ang kanyang mga pangangatwiran ay baluktot na rin. Hindi na siya tumatanggap ng alin. Hindi na siya tumatanggap ng advice. Hindi na siya tumatanggap ng correction. Hindi na siya tumatanggap ng anumang bagay na magandang idudulot sa kanya. Sarado na ang isip niya, sarado na ang tenga niya, yun na yun, mga kapatid. Why? Because meron siyang stony heart, matigas na puso. Callous heart. Kapag ang isang tao ay spiritually blind, he cannot understand the things about God. Kapag ang isang tao ay spiritually blind, he cannot understand the things about God. Hindi niya maiintindihan. He cannot accept the truth unless the Lord touches his heart. Why? Kaya nga ho, ang isang tao na, alam niyo yung pinagsasabihan mo pero hindi nakikinig. Alam niya na ikabubuti niya, alam niya na nakasulat sa Biblia yun. Pero every time na naririnig niya yun, alam niya na mali yun. Mga kapatid, number 4. Meron pa pala tayong babasahin. 2 Corinthians, Ate Jaisel. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na spiritual ay mauunawaan lamang sa paraang spiritual. Number 4, to be born again, we must have a heart transplant. A spiritual heart transplant. To be born again, we must undergo a spiritual heart transplant. Kailangan ho baguhin ang puso natin. Sabi po ng Ezekiel, mga kapatid, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. You see, mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano totoong na in love kay Jesus, kapag ang isang Kristiyano ay totoong naglilingkod at nagmamahal sa Diyos, kung bakit nagiging bago ang buhay natin, kasi binabago ng Diyos ang puso natin. Yung puso na matigas, yung puso na hindi nagpapatawad,
yung puso na ayaw makinig, yung puso na, anong tawag ba rito? Ayaw umunawa. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. That is why as a Christian, as a born-again Christian, we need to undergo the spiritual heart transplant, surgery. Spiritual heart surgery. Now, so, mga kapatid, why? Sabi po dito, God promises us 4 things. 4 na bagay ang pinangako ng Diyos sa atin. According to Ezekiel. And sabi po, God takes away the stony heart. Number 2, He give us a new heart. Number 3, He put new spirit within us that cause us to walk in obedience to Him. Bibigyan tayo ng bagong puso, aalisin ng mabatong puso, kalyado, papalitan ng bagong puso, then put His Spirit within us na nagiging dahilan para makalakad tayo sa Panginoon. As long as we had that stony heart, we cast out from God. Kapag po, mga kapatid, as long as meron tayong matigas na puso, meron tayong kalyadong puso, ang ating kaluluwa is the most important thing. Tandaan nyo, mga kapatid. It is not this body, hindi itong katawan na to, ang tatagal, ang magsasuffer ng matagal sa impyerno. Hindi ito. It is the soul inside this body kung bakit gumagalaw pa to. It is the soul that will perish eternally. It is the soul. Ang puso, ang kaluluwa ng tao, ang magsasuffer ng matagal sa impyerno. Hindi itong katawan na to. Mabubulok to, mga kapatid. Uuurin to. Magiging ano to? Magiging lupa to. Have you ever imagined, mga kapatid, 100 years from now, nasa na tayo? 80 years old, 80 years from now, nasa na tayo? Wala na tayo lahat dito. Lupa na to. Yung pinagaganda natin, pinapuputi, pinakikinis, wala na lahat to, mga kapatid. Wala na lahat. Itong eskwelahan namin, 100 years from now, baka iba na may-ari nito. Yung bahay ninyo, baka iba na ang may-ari nun. 100 years from now, yung kotse ninyo na sobrang ganda, na ayaw mong maalikabukan, 100 years, 80 years from now, kalawang na yun. Baka ni-recycle na yun, ginawa na lang yung tansan. Wala na lahat yan, mga kapatid. Have you ever imagined? 100 years from now, nasa na tayo? What is in your heart determines your eternal destiny. Kung ano ang nasa loob ng puso mo, yan ang magsasabi sa iyo kung saan ka pupunta pagkatapos mong mamatay. Yung puso mo. Marami po ang mga batang-bata ngayon na mamatay na. Wala pong pinipili. Bakit? Di ko alam. Siguro, lifestyle. What is in your heart determines your eternal destiny. Kahuli-hulihan mga kapatid. Sabi po ng Romans 10:10. Ganito po ang pagkakasabi niya. Romans 10:10. Sapagkat sumasampalataya ang tao, ano daw? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang pong isip? Pakibasa po. Puso. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, hindi isip. At sa gayon, itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sa puso nagmumula at hindi sa isip. Hindi sa ating isipan kung bakit tayo unang naniwala at sumampalataya sa Panginoong Hesus para tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi udyok ng ibang tao kung bakit tanggapin mo si Lord, tanggapin mo si Lord. Hindi. Tatanggapin mo si Lord kunyari lang to please that person na nagtuturo sa'yo. But the truth is, ang isang tao na tinanggap ang Diyos sa puso niya, his heart decides. It is not his mind. It is not other people who convince him or her.
it is His heart ang nagsasabi, Panginoon, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko bilang Diyos ng aking buhay. Amen? It is not the mind. It is the heart that says, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, hindi ng isip. At sa gayon, itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. That is why we confess by our mouth that Jesus Christ is God, that Jesus Christ is Lord, that Jesus Christ is my Lord. Sa kanyang bibig at sa gayon, tayo ay naliligtas. Mga kapatid, at the end, what is in our heart determines who we are. Nalalaman natin kung sino tayo. Katotohanan yan, ang katotohanan yan, hindi natin may tatago ang tunay nating pagkatao, ugali. Dahil lalabas at lalabas, gaano man ang pagtatago natin sa ugali natin, lalabas at lalabas. Sabi po ng kawikaan, sapagkat iyon ay naninikit sa iyong lalamunan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi naman bukal sa kanyang kalooban. Kain na tayo. Halika, kain tayo. But deep inside, sa loob ng isip ng tao na nagpapakain, lakas kumain yan. Hindi, oh. Pero niyayaya mong kumain. Kain na, oh. Kain na tayo, kain na tayo. But deep inside, sa loob, hindi totoo. Lakas kumain, tignan mo. Tinesting ko lang eh. Kumagat. You see? Kaya ho, mga kapatid, ano sabi ni Jesus? Lahi ng mga ulupong. Tindi, no? Lahi ng mga ulupong. Paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano nag-uumapaw sa puso ang siyang sinasabi ng bibig, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Sabi niya, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Hindi natin kayang lokohin because heart is very deceitful, mga kapatid. Hindi natin ito matatago ng matagal. Lalabas at lalabas ang tunay nating pagkatao. Pag may kasama kang iba, kapag kasama mo Christian, Christian ka. Kapag kasama mo tiga sanlibutan, sanlibutan ka rin. Lalabas at lalabas ang tunay mong kulay, mga kapatid. Sabi nga ng kapatid na June, pag piniga, ano ang katas? Naalala niyo yung sinabi niya? Pag piniga, ano ang katas? Ano ang lalabas? Worldly. Yun pa rin. Kaya nga, mga kapatid, what is in your heart determines what and who we are. Malalaman natin. Kaya ho, sabi po, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Our hearts cannot be filled with love and desire for the things of this world because it is contrary to one another. If we love God with our whole heart, there will be not any room left for the world. The same is true concerning money and the riches of this world. You cannot serve two masters at the same time. You will love and you will hate the other. Now, mga kapatid, what is your treasure in your heart? If those things na lahat ng mga yan, lahat ng mga nasabi ko ngayong araw na ito, na ipinahayag sa atin, sa inyo at sa akin ng Diyos, we must guard our heart. Sabi mo doon sa katabi mo, guard your heart. Di ba? Merong God's prescription, mga kapatid. Tulad ng doktor, tapos na po ako, kapag Ate Jason, ready na yung prescription? Sabi ng doktor, pag pumunta ka sa isang ospital, nagpa-check up ka, sabi sa'yo, check upin natin yung blood pressure mo. Check upin natin yung tinatawag na heart rate. Check upin natin yung mag-jogging ka nga, tignan nga natin kung tatagal ka o hinihingal ka. Sinasabi, titignan ECG, electrocardiograph, titignan. O kung may irregularities, flat. Okay, titignan yan. And then the doctor prescribe specific what? Specific medicine. Specific treatment. Ano ang sabi po? Babasahin ko po muna. What is your treasure? Sabi po ng kawikaan,
Aking anak, God's prescription, basahin natin. Aking anak, ang salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso, saan daw? Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay ng kalusugan at kagalingan ng katawan. Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. We must guard our heart seriously, mga kapatid, both physically and spiritually. Physically, pag inalagaan mo yung katawan, yung heart mo, tatagal ka rito sa mundong ibabaw. But when you guard and treat your heart, a spiritual heart, pinapatagal mo naman, you know that the place after this life, eternal destiny. God's prescription, mga kapatid, number 1, sabi po, guard your heart against discouragement and belief. Number 2, God wants the full possession of your heart. Gusto niya, siya lang ang may-ari ng puso mo. Number 3, check your heart to see if it has become hardened to the Holy Spirit and convicts you of sin or area of disobedience against God. Number 4, check your heart if it is hardened for the needs of lost, poor, and hungry. Baka wala na kayong gana mag-share ng Word of God. Check nyo. Baka wala na kayong ganang tumulong sa ibang tao. Number 5, check how responsible you are to the leading of the Holy Spirit and His direction. 6, check your heart if it is fixed upon God's Word or doing your own thing and desire. 7, ask God to make your heart sensitive to His Spirit. 8, every day, ask God to search your heart and reveal anything which is be hidden from your eyes and displeasing against Him. And last but not the least, 9, every day, guard your heart against every attack of Satan which tries to lead you to sin. Guard our heart. What is in your heart determines your eternal destiny. Kung ano ang nasa loob ng puso mo, yan ang magsasabi sa iyo kung saan ka pupunta pagkatapos nating mamatay. So mga kapatid, what is the condition of your heart? Through the years, siya pa rin ba ang kasama mo? Through the years, siya pa rin ba ang pinagkakatiwalaan mo? And through the years, siya pa rin ba ang Diyos mo? Wala kang ibang Diyos, mga kapatid. I hope nabigyan tayo ng paalala. Ano ba ang puso? Dito pala nakikipag-usap ang Diyos sa puso natin. Dito niya sinasabi ang mga details sa mga plano niya sa buhay mo. Mga bagay na gusto niyang sabihin para sa iyo. Dito siya nakikipag-usap sa atin. Magandang umaga ho sa inyo lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin, Panginoon, na tayo po ay manalangin. Panginoon, sobrang salamat po for this wonderful message to determine our eternal destiny as far as the conditions of our heart. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Lord. Huwag kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong matigas, divided heart, and doubt. Those are major spiritual heart disease na sinasabi mo, bantayan namin, Panginoon. Sapagkat alam namin na kung hindi namin ito babantayan, malalayo kami sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, as your prescription says, faith, hope, and love. And the greatest of all is love. That is our respirator, Lord. Ito po ang nagbibigay ng buhay sa amin, is love.
Tulungan mo kami, Lord, na wag po namin laging makita ang mali ng kapwa namin. Tulungan mo kami na wag namin laging makita ang mga mali, Panginoon. Kundi ma-overlook namin, Lord, dahil sa pagmamahal namin sa iyo at pagmamahal namin sa aming mga kapatid. Tanggalin mo sa puso namin, Panginoon, ang puso na matigas, ang puso na kalyado, Panginoon. At palitan mo ito, Lord, ng puso na mapagmahal, mapangunawa, mapagpalaya, at puso na marunong umintindi at nakakaintindi. Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan mo kami na magkaroon kami ng tunay na pagmamahal sa iyo, sa aming kapwa-tao, at makagawa kami ng mabubuting bagay sa ikaluluwalhati ng pangalan mo sa buhay namin. Panginoon, ang lahat ng ito, hinihiling namin na may pasasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Check our hearts. Ano ba ang laman ng puso ng bawat isa sa atin? I'm sure, kahapon pa lang o nung pagkatanggap nyo ng pagpapala, is excited na kayo na magbalik sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Naniniwala tayo na love gives. Nagbibigay talaga, no, kapag may pagmamahal. Kaya alam naman natin kung ano yung halimbawa ng pagbibigay. Ito ay yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, doon sa John 3:16. Kung gaano kamahal ng Diyos Ama tayo na mga nilikha niya, ibinigay niya yung kanyang anak para sa ikatutubos ng bawat isa sa atin. Kaya sa atin, hindi tayo nagbibigay dahil ito ay routine na lang ng buhay natin. Hindi tayo nagbibigay dahil sinasabi ng mga pastors natin, kundi nagbibigay tayo kasi ito talaga yung genuine response ng bawat isa sa atin doon sa pagmamahal na natanggap natin sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos Ama. Amen? Excited po ba ang lahat na magbigay? Amen! Bakit? Dahil alam natin kung gaano kabuti ang Diyos na tinanggap natin sa buhay natin. Dahil talagang ang puso natin, ang heart ng bawat isa sa atin, gusto talaga natin makapagbalik sa ating Panginoon. Dahil naniniwala tayo na ang pagbibigay natin, hindi dahil nakikita ng ibang tao, kundi dahil ito talaga yung nararapat ang magbalik sa ating Panginoon. Dahil minsan na niyang ibinigay ang kanyang anak, at sigurado ko, marami na tayong natanggap. Nakita natin yung mga edad. Kinukwenta ko nga yung edad ko. Ang tagal na pala, Thousands days na, ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano ba naman yung sa loob ng 1 linggo, makapagbalik tayo kung ano yung natanggap natin na mga pagpapala. Dahil napakarami pang ibibigay sa atin ng Panginoon. At alam, lahat tayo dito, anak ng Diyos. Amen? Amen. Kaya walang dahilan para hindi natin mabigyan, makapagbalik tayo sa ating Diyos. Dahil sabi din ng 1 John 3:1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasanlibutan ay hindi nila kilala ang ating Diyos. Amen? Kaya sa atin, kilala natin ang Diyos natin. So alam natin ano yung nararapat, ano yung dapat nating gawin para ang kanyang kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng buhay natin ay mapalaganap. Iyon ay yung pag-spread ng love. At isa sa pagpapakita natin ng genuine love natin sa ating Panginoon, yun yung pagiging bahagi tayo ng ating bahay-sambahan ng ubasang ito. Makikiisa tayo sa bisyo ng ating bahay-sambahan. Yun ay ipangalap ang salita ng ating Panginoon. At tawa, bawat sa atin, bagamat ang pagbibigay, hindi ito yung daan para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi bunga lamang po ito ng pagmamahal na natanggap natin sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos Ama, kung bakit yung love na yun ang wag na wag niyong tatanggalin sa puso ng bawat sa atin. Dahil kung may love po tayo, sigurado, lahat ng mga bagay na ipinapagawa ng ating Panginoon, hindi mabigat sa puso po natin na gagawin ito. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin.
Diyos naming dakila, aming tagapagligtas, Panginoon. Maraming salamat doon sa ultimate example, Panginoon, ng sacrificial love, O God, na ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus para sa amin, O Lord. Panginoon, maraming salamat. Kaya kami pong, Panginoon, ay dumudulog sa iyo na nawa, ang puso talaga ng bawat isa sa amin is nandoon, Panginoon, yung tunay na pag-ibig, yung naisin namin talaga, Panginoon, maging kabahagi kami ng paglaganap ng iyong salita sa hindi lang sa lugar na ito, kundi sa lahat ng dako kung saan mo kami dadalhin, O Lord. Kaya, Panginoon, nandito ang bawat isa sa amin, ang aming mga alay, ang aming mga hain, Panginoon. Salamat dahil magiging bahagi kami, Panginoon, ng ubasang ito, Panginoon, para maabot ang mga tao din na nangangailangan at magamit, Panginoon, ito, Panginoon, para sa mga gawain pa para sa iyong simbahan, O Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Tanggapin mo ang hain ng bawat isa sa amin. Kami po ay masaya, Panginoon. Kami po ay nalulugod dahil alam namin, isa ito, Panginoon, na pagpapakita mo rin sa amin, talagang nakakatanggap kami, Lord, ng pagpapala sa araw-araw ng buhay namin. Kaunti lamang ito, Lord, kumbaga, sa mga pagpapala na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Diyos Ama, maraming salamat. Banal na Espiritu, maraming salamat. Gayon din, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. What can I say of a love that is not already been said? Where all the tell of the things that you've done, I was run out of breath. So many songs have been sung, but how could I praise you enough? So here's another one. Why, you love me like you love me, I never know. Why, you love me like you love me. Your love is better than silver, better than gold, better than anything I've ever known, ever known. Why, you love me like you love me, I never know. Real joy. Real joy doesn't always feel like laughter. Blessing don't always come from the places I thought they would. Your love doesn't look anything like it does in Hollywood. You won't look out when it's over. That's when I need you the most. Oh, I never know why you love me like you love me. I never know why you love me like you love me. Your love is better than silver, better than gold, better than anything I've ever known, ever known. Why you love me like you love me, I never know. Why you love me like you love me, I never know. Why love me like you love me, I never know. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwede po natin bigyan ng palakpak ang Panginoon. At tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Truly po, nasusukat po ang ating destiny base po dun sa laman ng ating mga puso. That's why
Sabi nga po doon, kailangan ma-regenerate po tayo. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng bagong puso na nagmumula lamang po sa ating Panginoon. And the only way to guard our heart, kasi di ba sabi sa atin, guard your heart, for it is the wellspring of your life. The only way to guard our heart, kailangan lagi kang nakasok doon po sa salita ng Diyos. Because alone, sa sarili po natin, with our own strength, with our knowledge po, we cannot guard our heart. The only way to guard our heart na maka-align sa kalooban ng Diyos is magbabad tayo lagi sa Kanyang presensya at sa Kanyang salita. Amen po. Kasi kung ano nilalagay natin sa puso natin, yun din yung lalabas sa bibig natin. Kasi sabi doon, we confess, we believe with our heart that Jesus Christ is Lord, and we confess it with our mouth that Jesus Christ is Lord. Nangyayari po yon if our heart is being born again or regenerated. So purihin po ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, Lord! Thank you po for giving us, Lord, a regenerated heart, Panginoon. Salamat po, tunay, Lord, na hindi po namin kayang baguhin po ang aming mga puso. Ikaw lamang po ang may kakayanan, ikaw lamang po ang may kapangyarihan upang baguhin po ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sabi niyo po sa Ezekiel, Lord, napapalitan niyo po ang hardened heart po namin, Panginoon, ang matigas po naming puso ng isang malambot na puso, Lord, na handang tumanggap, Panginoon, sa mga payo ng mga tao, Lord, na ginagamit niyo upang turuan kami na maging malapit sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Sabi nga doon sa awit naming napakinggan, through the years, Lord, talagang simula nung kami po ay ipanganak, hanggang sa matanggap namin ang katotohanan na kailangan po namin ng tagapagligtas, nandun, Lord, na ikaw po ay laging mabuti sa amin through the years, Lord God. Kaya salamat po, tunay na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Napakabuti niyo pong Diyos, at lagi niyo kaming binibigyan po ng pagkakataon, Lord, na makalapit sa iyo, Panginoon, sapagkat napakabuti po ng iyong kalooban, Panginoon. Napakamahabagin po ninyo because of your grace, Lord God. Tunay, Panginoon, na nandito kami, patuloy na nagpapabago, patuloy, Lord, na nagsasubmit sa iyong kalooban. Salamat, Lord, sa buhay ng Pastor Dong na ginamit niyo po sa aming kalagitnaan sa oras na ito upang patuloy, Lord, na palalahanan kami, Panginoon, na tunay na bantayan po namin ang aming mga puso, sapagkat ang aming puso ang magbibigay ng tamang destiny kung saan kami patutungo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa kanyang buhay at patuloy mo siyang i-equip, Panginoon, ng iyong karunungan at patuloy mo siyang kasangkapanin upang marami pa, Lord, ng mga tao tulad namin at tulad po ng mga nakakinig even, Lord, sa online ang makakilala sa iyo gamit po ang mga salitang nagmumula sa iyo. Pagpalain mo siya, Panginoon, from head to foot at patuloy mo siyang iabot, Panginoon, ang lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Whatever the desires of our heart, Lord God, we are in one, Panginoon, sa layunin po ng kanyang puso, Lord, na magbibigay ng lugod sa iyong kalooban. Katagpuin mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sa bawat isa, Panginoon, na nandito ngayon at inuna ang iyong katwiran, Panginoon, inuna, Lord, ang pagsambang ito. Kami po'y nananampalataya, Lord, ang bawat isa sa amin ay patuloy niyo rin pong kalulugdan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at sa amin din pong pansamantalang pag-iwawalay sa umagang ito kung paano, Lord, na kami po ay nakarating po ng maayos sa lugar na ito. Gayon din, Lord, babalik kami sa aming mga pansamantalang tahanan na sa maayos na kalagayan, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, kasama po namin ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay at patuloy na nag-iingat sa amin sa bawat araw ng aming buhay. And as we depart in this place, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. And to God be all the glory. Ayan, tapos na po ang ating pananambahan ngayong umaga na to. Maaari na po natin kamayan ng bawat isa. Ingat po tayo sa pag-uwi. God bless us all. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa
bango